Good morning once again mga kapatid. For today's video, ayan, nandito po ulit tayo sa aking pabuhan. Kararating ko lamang po mga kapatid. Ayan, tapos ka na pong may hatid si Missy sa kanyang trabahuan. And then, ito, may dala po akong 4 na sako ng mga organic food. Mostly yan is mga, ayun, mga balat ng gulay, reject na gulay. Tapos mayroon din yung lantang prutas. Hindi naman masyadong marami. Tapos ito, taho. So, yan po yung ipapakain ko mamaya. Kakarating ko lang 6:57 na po. Tapos hindi ko pa napatay yung ilaw sa loob ng aking pabuhan. So, napatayin ko po yung ilaw. Ito nga, itong aking kulungan mga kapatid is naka-cyclone wire na po ito. Kung makapunta po kayo dito sa aking pabuhan mga kapatid, ito po yung mabubungaran. Ayan po yung kung saan dyan ko po prepare yung pagkain ng aking mga alagang pabo. Tapos sa harapan, mayroon po yung nakalagay na Ambaking Pabo Farm. So against the light po tayo kasi umaga ngayon. Ayan, kung sa bandang gilid ganito po. Tapos may kawayan dito sa gilid. Ayan, mga 1 taon na po itong kawayan. At ayun, tumubo naman. So mapapakinabangan po yan sa mga haligi dito sa aking pabuhan siguro. Maliliit kasi, so for support siguro. Tapos ito naman po yung aking mga breeder yung nandito sa harap ngayon na mga upgraded turkey. Tapos ito naman po yung aking brood-breasted. So pagdating po dito sa brood-breasted mga kapatid, nahirapan po ako sa pagparami sa kanila kasi yung mga itlog nila is walang masyadong similya. Nakapagpapisa lang ako ng 5, tapos namatay pa yung 2 pagkalabas incubator. Hindi naman namatay sa paglabas talaga, kaya lang split legs. Tapos ayun, nagdagdagan ng 1, so bali 3 pa lamang po yung napalabas ko sa kanila na sisiw. So ayun talaga, mostly po sa nakakausap po is yun po yung problema talaga sa brood-breasted. Hindi po sila madaling paramihin. So ganun pa man, tuloy lang tayo kasi nga meat type po yung purpose natin. At least may materialis po akong magagamit para makapagpalabas po ng hybrid turkey. So bali, yan po yung kulay white. Ang dito naman sa loob, itong brood-breasted ko po, kasi nga ayun, nakita ko na po yung problema na mahirap po silang paramihin. So nag-focus po ako dyan na yung white is pure po yung ipapalabas ko. At dito sa loob, ito kung may 2 inahin dito, upgraded po ito. So tapos na po yung kanyang pag-itlog, naglilimlim na kasi. Kaya inilagay ko muna dito sa bakod sa area na ito. Ayan po yung aking mga Bourbon Red. Tapos dito sa kabila, dito ang ginawa ko naman dito is ito, dito po ako magpapalabas ng maraming hybrid. Awa tulong ng Diyos, mayroon na po dyan na nag-iitlog. Mayroon naman po akong matatawag dito is yung semi-pure, pero semi-pure or hybrid, ganun lang yun. Mas mataas-taas lang ng konti ng dugo yung semi-pure kasi nga hybrid ibinangga uli sa brood-breasted. So itong blackbird ko naman na si blackbird, itong 17 kilos na lalaki, ito nagpares po ako dito ng 6 na babae. Hybrid po ang 5, tapos itong 1, ayan yung nasa harap ng malaki, yan po yung magiging pure. Bago ko pala bang yan nilagay dito para makastahan. So pag mangingitlog yan po yung makapagpalabas ng pure na black bronze. Tapos ito mga hybrid o semi-pure yung sana mag-fertile yung mga itlog ng mga inahing ito. Ayun, may kahapon may 2 itlog dyan sa loob ng pugad. Kaya yun. Tapos dito naman sa kabila, may nilagay rin ako dito na 20 piraso. Saglit, sasarado ko muna. Dito naman po sa kapila, mayroon po akong 20 piraso dito nilagay na, ayun, may nadagdag na, may nakapasok dito na 4 na buwan. Yan po sila. 3 months po yung nandito. Yan.
Tapos i-update ko po kayo doon sa yung pinalabas ko na po dito sa rens na mga dumalagat binatilyo. Hindi ko pala napatay yung aking LED lights. Ayan, hindi ko pinatay kanina nung umalis kami ni Mrs. bandang alas 5 kasi madilim pa. So ito, ayan, luwag at higpit lang po yung ginagawa ko. Tapos ito po yung mga LED lights na nasa paligid ng aking pabuhan. Ito po yung control, ito po yung adapter. Maliit lang po ang gasto ng kuryente dito mga kapatid, kasi nga kung nakikita agay ang matigas tigas na. Ayan, ito po yung adapter na ginagamit ko sa mga LED lights. Ayan, so yun po yung nagpapailaw. Ayan, available po yung gansa natin mga kapatid sa willing po o gusto po mag-alaga ng gansa. Ito, mga batang gansa pa po ito. Bagong lapag ko pa lamang po ito sa lupa, kaya ayan, marumi yung kanilang balahibo, pero loobin ng Diyos, ilalagay ko sila doon. Babakuran ko lang. Tapos ito po yung pinalit ko dito. Ayan, naghalo na, nakapasok yung mga 4 months old at 3 months old. Kita nyo naman, naghalo. Kasi dito sila malakas lumipad itong mga batang pabo na 4 months old So mula dyan, tatawid sila doon, then tapos sanay na sila dito sa loob kaya sila napapasok. Ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng net dyan sa itaas, para kung sakaling aakyat sila dyan sa itaas, hindi po sila papasok dito sa loob. Ayan po sila. Ayan, nagsisimula ng parang bumarako yung mga 4 months old na mga pabo. Ayan. Tapos i-update ko lamang po kayo kay Tik-Tik. Si Tik-Tik, yung alaga kong malambing, nangitlog na po siya. Kaya lang ang nangyari, ayan, may nag-inlim pa na gansa. Kaya lang ang nangyari dito, yung kanyang nilimlima na is itlog po ng broad-breasted at ilang pirasong Bourbon Red. Yung kanyang itlog nilagay ko sa incubator. Nalimlima na yun ng mga 4 or 5 araw. Tapos kahapon ko lang pinalit. Ayan itlog po ito ng mga broad-breasted. Lagyan ko po ito ng tanda. Ayan, broad-breasted. Sana mapisa. Ito yung prayo na gansa ko po. Nangitlog na po yan. Tapos yan, nagsalo lang sila sa isang pugad. Ayan nagsalo sila sa isang pugad, kaya kinuha ko yung siyam na pirasong itlog andun sa incubator. Pakalat pa dito sa aking kulungan mga kapatid, kasi ako lang yung gumagalaw dito. Minsan kung walang pasok si Mrs., ayun, nagpapatulong ako sa kanya. Parang banding na rin namin. Hindi ko pala napatay yung ilaw. 3 ilaw po yung pailaw dito sa kabuuhan LED light yung nasa gilid, tapos ito papatayin natin. So ayun na, i-update ko na rin kayo dito sa yung prototype ko po na ito pala. Ito po yung mga pure na broad-breasted, o hindi siguro maaaring tawagin pure, tatawagin ko na lang broad-breasted, kasi nga ito may hybrid dito, yung dalawa, yung malaki. Tapos ayan, so coming soon gagamitin ko yung mga pang materialis dito. Mayroon na yung mga sisiw dito sa kabila. Ayan, gutom na kayo? Okay, ito po yung prototype mga kapatid. Hinayaan ko muna ng mga nasa 5 araw at 4 na araw. Ito po, may mga sisiw na akong nilagay sa itaas. So ang mangyayari ganyan po. So pinakita ko lang lamang po sa inyo. Mamaya is wawalisin ko yan. Prototype lang ito mga kapatid. Nilagyan ko, ginawa kong semento yung ilalim. Susubukan ko kung maganda ba o madali lang linisin. Kasi nga yung dating paraan ko po is kagaya nito. Ayan,
brooder sa itaas, tapos lupa lang po sa ilalim. Binalutan ko ng net. Mahirap linisin mga kapatid. Ayun. Kasi kailangang palahin. Hindi kagaya nito nga walis at daspan lang siguro pwede na, tapos bubuhusan ng tubig, ayun, flush out na, papasok sa butas, ayun, ilalagay doon sa mga damo, ayun, matutuyo na yung tubig. Yung yan, pinakasolid lang talaga na dumi ng pabo is ilalagay ko sa sako, ayun, para ma-decompose kagaya nun. Ayun, yung mga dumi na yun, mga nasa 2 buwan na siguro, 1 buwan yan, tawag dito, yun po yung kinuha ko dati sa ilalim nito na hindi pa nakasiminto. So ayun, susubukan lang natin, titingnan natin kung ano talaga yung maganda talaga ongoing kasi yung pamamaraan ko sa pagpapabo, kumbaga kasalukuyan ko pong inaaral talaga kung ano yung maganda. Ayun po yung counting update natin mga kapatid sa aking pagpapabo. So bali po sa ating mga subscriber at sa ating follower mga kapatid, paki-like and follow or subscribe na lamang po mga kapatid. Nang sa ganun ay baka isa po kayo sa mapili natin na mapagbigyan po natin ng pabo na pang materialis. Pasensya na lamang po, marami pong nag-request nito na sana may mga parapol po ako ng pabo. Hindi ko po ginawa dati kasi yung mga pabo ko po dati is tawag dito mga local turkey lamang po. Tapos yung 2024 nagsimula pa lamang po ako sa hybrid, at ayun, iilang piraso pa lamang po talaga at ginagawa ko, parang niro-roll ko lamang po para maipagpatuloy ko po yung aking pag-aalaga ng pabo. At sa ngayon, sa awat tulong ng Diyos, marami-rami na po tayong mapagpipilian, marami na pong mapagkunan ng materialis para makapag-produce ng mga meat type na klase ng pabo. Kaya like, share and follow na lamang po mga kapatid, dahil po palagi po kayong nakapag-share sa aking mga video, sa aking mga vlog mga kapatid, at nakita ko po na interesado po kayo sa pag-aalaga ng pabo. Ayan, ilalagay ko po ang inyong pangalan sa isang parang tambyulo. Ayun, tapos magla-live po ako. At ayun, baka isa po kayo sa mapalad na mapagbigyan natin ng mga materialis sa pagsisimula ng pag-aalaga ng pabo. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.